Kumusta mga kaboxing? Welcome back sa ating channel. Mainit-init na balita ang hatid natin ngayon tungkol kay John Riel Casimero, matapos ang kanyang impresibong panalo via technical knockout sa unang round lamang, laban kay Saul Sanchez. Pero hindi lang ito ang tatalakayin natin, may bago din tayong update tungkol sa kanyang sitwasyon sa Japan Boxing Commission. Kasalukuyang ginulat ni Casimero ang boxing world matapos niyang talunin ang former world title challenger na si Saul Sanchez sa pamamagitan ng technical knockout sa pinakaunang round. 今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。 Kita ang lakas at diskarte ni Casimero na muling pinatunayan kung bakit siya isa sa mga pinakakilalang Pinoy boxers sa buong mundo. Pero, kahit na ang pambihirang pagkapanalo na ito ay ikinatuwa ng marami, hindi pa rin nakaligtas si Casimero sa parusa ng Japan Boxing Commission sa issue ng pagka-overweight sa final schedule weigh-in. Sa kabila nito, magandang balita pa rin ito, mga kaboxing, dahil hindi ito permanenteng ban. Ibinigay lang ng Japan Boxing Commission kay Casimero ang 1-year suspension. Ibig sabihin, hindi siya makakalaban sa Japan sa loob ng 1 year, pero may posibilidad pa rin siyang magkaroon ng laban sa ibang bansa. Depende ito sa kung may offer na magmumula sa kanyang promoter. Kung meron man, pwedeng matuloy ang laban sa ibang international venues habang hinihintay ang pagtatapos ng kanyang suspension sa Japan. Kung tatanungin mo ako, magandang balita pa rin ito dahil hindi malaki ang epekto sa karera ni Casimero. Alam naman natin na isang world-class fighter si Casimero at marami pang oportunidad na magbubuka sa kanya, lalo na't nasa number 2 ranking na ngayon sa Super Bantamweight Division ang ating pambato ayon sa BoxRec official website. At ayon din sa BoxRec website, nasa ika-4 na pwesto na trending sa boxing world ang ating pambato, iba ka talaga Cuadro Alas. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa career ni John Riel Casimero. Siguradong hindi pa ito ang huli nating maririnig mula sa kanya. Kung gusto niyo ng mga ganitong balita, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads natin. Salamat mga kaboxing at kita-kits tayo sa susunod. 今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいった、ふらついた、おっとしかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いやさすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。まあこの辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。じゃあレフトで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。そしてフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して左にサンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスつなげるか、構成効果、いや返す、いいですね、返せる。さあここに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。これタイミング合ってますね、セルフ。2から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリーンがサンチェスうまかったですね。